Alam niyo po ba mga kababayan, marami mga DD-shit ang tuwang-tuwa at proud na proud sa mga balita pong naglilipa na galing po dun sa mga survey firm na kung saan nga mga kababayan, ipinagmalaki pa nga po yan ni Harry Roque. At ayon po kay Harry Roque, sabi niya po dito mga kababayan, ano ang pinapakita daw ng Pulse Asia trust rating ni PBBM daw na kung saan mga kababayan sinasabi nila mababa daw si Presidente and then si Sara lumalakas daw. So ngayon, pakinggan po natin itong sinasabi ni Harry Roque and then sosoplahin natin mamaya yan. Ang survey results ng Pulse Asia na nagpapakita na hindi na talaga kaya ni Bangag na mamuno sa gobyerno dahil ang kanyang trust ratings ay nagpapakita na wala na siyang kredibilidad. Hindi na siya katanggap-tanggap sa taong bayan. Ang survey results ng Pulse Asia na nagpapakita. So sinasabi nila dito mga kababayan ni Harry Roque kasi bumababa daw po ang rating na lumalabas patungkol daw po kay PBBM do sa mga survey katulad po nitong Pulse Asia. So ngayon, maliwanag naman mga kababayan na talagang ito ay yung mga lumalabas na survey galing po sa Pulse Asia at dun sa iba pa, maliwanag naman po mga kababayan na yan ay maagang mind conditioning sa mga kababayang Pilipino po natin. Alam naman po natin, mga kababayan, na ngayon pa lang ay niluluto na po nila ang pangalan ni Sara Duterte para pagdating ng 2028, malinis na ang imahe ni Sara Duterte. Pero wag po nating kakalimutan na napakarami ng bagahe nadala-dala ng ating Vice Presidente na andyan na yung hindi po nagtatrabaho. Tamad, mga kababayan, at puro travel lang yung ginagawa na andyan din na kapag pera ang pag-uusapan, budget ng kanyang departamento ang pag-uusapan, present. Pero pagkatapos ng usapin ng budget ng kanyang departamento, bigla na pong nawawala sa larangan ng serbisyo ang ating Vice Presidente. Kaya nga mga kababayan, itong mga naglilipanang ito, pakita ko sa inyo yan. Ito po mga naglilipanang ito na 95% daw ang nakuha ni Sara Duterte at 7% lang daw ang nakuha ni PBBM mga kababayan. Isang malaking kalokohan po yan. Kasi kung pagbabasihan nyo po ito mga kumakalat na ito na 95% at 7% yung nakuha ni Presidente, maliwanag mga kababayan, nasablay na po agad yan. Saan po kayo nagkatala na sasabihin na 95% ng lahat ng taga Mindanao sumusuporta po kay Sara Duterte? Ito, isang malaking kalokohan to Maagang mind conditioning ito sa mga kababayang Pilipino po natin. Alam nyo, hindi ba nahihiya yung mga gumagawa nito? Hindi ba nahihiya yung mga DD-shit na nasa likod po nito? Bakit ko nasabi mga kababayan na dapat mahiya yung mga yan? Alam na nga nilang hindi nagtatrabaho, tamad, inutil sa madalit salita yung ating Vice Presidente. Tapos makakakuha ng mataas na rating. Di po ba kayabangan na yan? So ngayon sabi po dito, sa di umano, ito daw solid South pa rin. Tila solido pa rin ang suporta ng mga taga Mindanao para kay Vice President Sara Duterte. Kung pagbabatayan ang nakuha nitong 95% approval ratings, sa December 2025, ulat ng Bayan Survey ng Pulse Asia, lumalabas din sa nasabing survey na 1% lamang sa Mindanao ang hindi approve sa performance daw ni Duterte habang 3% naman ang undecided daw mga kababayan. Sabi pa dito, nasa malayong 7% naman daw ang gradong ibinigay nila sa performance ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kung saan 85% ang hindi approve at 9% naman daw mga kababayan ang undecided. Kung pagbabasihan po natin, tingnan nyo pong mabuti ang pagkakamali at tingnan nyo mabuti ang kasinungalingan nitong Pulse Asia. Kung pagbabasihan po natin yung mga kongresista, kita nyo po ba kung gaano kadami yung mga kongresista mga kababayan sa Mindanao na sumusuporta sa administrasyon ni PBBM? Kita nyo po ba kung gaano kadami yung mga leaders ng BARM na sumusuporta kay Presidente? Diba, siguro naman mga kababayan, yung mga taong sumuporta po doon sa mga leaders ng BARM na yon na sumusuporta kay PBBM, nakita po ang magandang nagawa ni Presidente, lalo na mga kababayan dyan po sa Mindanao. Kaya nga naniniwala ako na ito po ay isang malaking kasinungalingan at naniniwala ako mga kababayan
na ito po ay isang malaking ka-fake newsan, itong inilalabas na ito ng Pulse Asia. Kaya nga hinahamon natin si Miss Malutikia, bakit hindi mo gawin ng live? Yang tawag dito, yung pagsasurvey na yan. Tanungin ninyo ang taong bayan ng live at ipakita ninyo sa taong bayan kung sila ba ay sumusuporta sa vice presidente na tamad at hindi nagtatrabaho. Sa kayo nagkatala, 95% pero hindi nagtatrabaho. Di po ba mga kababayan? Anyway, tuloy pa natin. Sabi pa dito, ito pa daw. Sa buong bansa, si Marcos ay nakakuha ng 34% approval daw, habang si Duterte ay nakakuha naman ng 56 approval. Isinasagawa ang survey noong Disyembre 12 hanggang 15, 2025 sa pamamagitan daw po ng face-to-face interviews na mayroon sa mga tao na mayroong 1,000 respondent mga kababayan sa buong bansa. Kaya nga ito, hinahamon kita, Miss Malutikia, bakit hindi mo gawin ng live yan? Ipakita mo sa taong bayan na talagang malakas yang si Sara Duterte na ngayon pa lang ay niluluto nyo na yung mind conditioning para sa mga kababayang Pilipino po natin. Akala nyo naman madaling utuin ang taong bayan. Dito pa lang mga kababayan, medyo malakas na yung kanilang yung kanilang mind conditioning, lalo na nung ipinapakalat nila yung negative 3 na kung saan mga kababayan, maliwanag naman na isang malaking kagaguhan lang yan. Diba, biruin nyo, sasabihin nila negative 3 lang daw yung trust rating ng presidente. Yung presidente natin nagtatrabaho, samantalang si Sara Duterte hindi nagtatrabaho, puro travel lang, puro paninira lang sa gobyerno ang ginagawa. Tapos mataas yung rating. Di po ba mga kababayan? Ngayon, ituloy pa natin yan. Sabi pa nga dito, tanong nga ni Atty. Carlo Ibanez, sabi po dito, survey. Sinong naniniwala sa Pulse Asia? Sinong nagsasabing Pulse Asia daw? Itong ginagawa ng Pulse Asia mga kababayan. Sabi dito, kasi pinapalabas ng Pulse Asia, na karamihan sa mga Pilipino ay kontento daw po sa naging performance ni BP Sara. Ayon daw po mga kababayan dito sa Pulse Asia. Para sa akin mga kababayan, ako, sinasabi ko na sa inyo yung opinion ko dyan, na talagang isang malaking ka-fake newsan po yan at maagang mind conditioning po yan mga kababayan para po sa taong bayan dahil hinahanda na po nila si Sara Duterte sa darating na 2028 presidential election. Akala nyo ba may gana pa? Akala nyo ba may gana pa ang ating vice-presidente na magtrabaho ngayon? Wala na. Ang ginagawa na lamang po nila ngayon, namumulitika na lang sila at niluluto na nila ng maaga. Ng maaga, yung pagtakbo ni Sara Duterte sa 2028. Kaya nga po kung mapapansin nyo po yung mga survey na lumalabas, lahat pumapabor kay Sara Duterte kahit hindi nagtatrabaho. Kasi nga mga kababayan, di umano, may mga kumakalat daw na balita, ayon din sa iba natin mga netizen, na yung mga survey firm mga kababayan, binayaran daw ng kabilang kampo. Daw ha, mga kababayan. So ngayon, nakakapagtaka naman na ba mga ganito, yung mga lumalabas na survey na kung saan mataas pala yung isang politiko na hindi nagtatrabaho kaysa sa politiko na nagtatrabaho. Kayo ba, maniniwala ba kayo dyan? Abay, napakagaling naman ng mga ito. Diga ho, napakagaling. Bakit po natin nasabi? Biruin nyo mga kababayan, kahit hindi nagtatrabaho, mataas yung survey. Paano? Bayad pala yung survey ng mga survey firm na ito. Hindi ko naman po nila lahat. Pero base po doon sa 95% na sinasabi, isang malaking kalokohan po yan. Ako, naniniwala ako, mga kababayan, na yung mga taga Davao, yung iba mga taga Davao, at yung mga taga Mindanao, lalo na dyan sa BARM, naniniwala ako na hindi po lahat yan maka-Duterte. Naniniwala ako na hindi po lahat yan maka-Duterte. Malakas pa rin ang paniniwala ko na marami dyan, mga Marcos loyalist, tahimik lamang po yung iba nating mga kababayan. Tahimik na sumusuporta at nagmamasid sa ating gobyerno mga kababayan. Anyway, ituloy pa natin. Ito pong ating talakayan dito po sa sinasabi ni Mama Pebbles Talakera. Ito daw pong trust survey issue ni Sara Duterte. Ito, play po natin. Good morning! Ang nagtataka lang kasi ako is mostly
ang survey ay ginagawa before the election. Pero bakit nagpapa-survey si Sara Duterte or yung mga survey companies? Yung mga survey companies na yan, wag nyo akong pinaglololoko. Ah, Kampo ni Sara ang may kagagawan niyang survey na yan. Bakit kayo nagpapa-survey nang wala namang eleksyon? Tatakbo ba si BBM sa 2028? Saka napakaaga pa. tama. 3 years pa. Bakit kayo nagpapa-survey ng walang eleksyon at pinalalabas nyo na ang trust rating ni BBM is -3? Bakit? May eleksyon ba? Tsaka mga kababayan, alam nyo ba, pag masyadong naging gahaman at ganid etong si Sara Duterte sa pabango ng pangalan, malaking posibilidad na mapatulad lang yan kay Binay noong 2016. Na kung saan mga kababayan, di ba, ang bango-bango ni Binay noon. Tapos ang taas-taas ng trust rating, pero kalaunan mga kababayan, kita nyo naman, yung pagbagsak sa glip na mananalo, hindi nagtagumpay, hindi nanalo. So ngayon, malaking posibilidad na mapatulad dyan si Sara Duterte dahil sa pagiging maaga nila sa pangangampanya. Ano po, biruin nyo, eto isipin nyo na lang, matutuwa ba ang taong bayan na sa glip na magtrabaho, inuuna yung kapakanan na manalo sa politika? Siyempre hindi. Sinasabi nga nila Sila na nga ang nagsabi, yung kampo ni Sara Duterte, na wag mamuliti ka. Iginigate din na Robin Padilla, wag munang mamuliti ka. Pero ano pong ginagawa nila ngayon? 'Di ba? Pati yung mga survey firm, inaano nila para nang sa ganun maging mabango yung pangalan ni Sara Duterte. Di po ba napakaagang pamumuliti ka niyan? Di yung mga salita nila, bumabalik lang din po sa kanila. Anyway, tuloy pa natin. Unti-unti nang nabubuking yung mga script nyo, ha? Pinalalabas nyo na mataas sa survey si Sara kasi nga, eto na yung umpisa, January. Tandaan nyo lahat ng pinost at sinabi ko. Lahat yan is scripted. Survey. Ay, sa mga hindi pa po nakakapag-like dyan, okay mag-alala, may maganda tayong pag-uusapan mamaya. Like nyo lamang po mga kababayan. Ito pong ating live streaming. Ano po, maraming salamat po. Like lamang po tayo mga kababayan, Pababagsakin nila ang ekonomiya ng Pilipinas. Sisiraan nila mismo ang Pilipinas para masisi lahat kay PBBM. Ngayon, saka ipapasok yung impeachment. Diba? Kaso nga lang, pang social media lang kayo. Hindi naman kayo pang totoong eksena. Katulad ng survey nyo. Ang survey nyo is hindi nyo naman pinapakita sa amin. Ako nag-survey ako. Nagsisurvey ako. Kahit saan ako magpunta, nagsisurvey ako. Nagtatanong ako. Ilalabas ko yung survey ko. Kaya hinahamon kita, malutikya, na hindi naman daw DDS, pero ang bukang bibig DDS. Tama! Hinahamon kita na mag-survey ka ng live. Unahin mo na yung tundo. Tingnan ko kung makapuntos si Sara dun. Ako nasa probinsya pa ako, ha. Baka maloka ka sa survey ko, malutikya. Pero talagang pinagtataka ko, di ba, ang survey is ginagawa before the election. Pero bakit sila nagsisurvey ngayon? Tapos ang taas ng trust rating ni Sara, hindi naman nagtrabaho. Diyos ko, nagmura, nagpa-people's power, gustong ipapatay ang presidente. Bakit mataas ang trust rating mo? Saan kayo nag-survey? Sa impyerno? Di ba? Chururut, tasak. Alam mo naman talaga mga malilinis trust rating. Saka isipin nyo mga kababayan, kayo po ba, magtitiwala pa ba kayo sa isang politiko na hindi nagtatrabaho? Yun na nga lang Kahit wag na natin pag-usapan yung confidential funds, wag na natin pag-usapan yung mga pera ng taong bayan na hindi maipaliwanag ni Vice President kung saan po napunta. Alisin na natin yan sa usapan. Doon na lang sa punto mga kababayan na hindi po nagtatrabaho. Magtitiwala pa ba kayo doon? Sa politiko na hindi nagtatrabaho? Siyempre mga kababayan, unang-una, alam ko karamihan sa atin, ibinoto natin si Sara Duterte. Yung karamihan dyan, alam ko ibinoto ninyo si Sara Duterte noong 2022. So ngayon, kayo ba, magtitiwala ba ulit kayo kay Sara Duterte? Kung alam nyo naman sa sarili ninyo na hindi po nagtatrabaho. Comment nyo mga kababayan. Comment nyo dyan sa ating comment section, magtitiwala pa ba kayo? Alam nyo naman na hindi na nagtatrabaho. Siyempre mga kababayan, hindi na. Diba kahit wag na natin pag-usapan yung iba mga ginawa ni Sara Duterte,
noong 2024 at 2025. Alisin na natin sa usapan yan. Yun na lang hindi pagtatrabaho. Masakit na po sa taong bayan yan. Maski mga magnanakaw naman. Good morning! Kakagising ko lang. Puyat ako dyan sa survey niya nila Malutikya. Saka ng mga bayarang survey, kineme. Ini-PR na silang nag-survey. Iniisip ko kung paano tumaas yung rating ni Sarah. Biro mo, ang dami-daming pinklawan. Tama! Ang dami-daming dilawan. At mas lalong ang daming loyalista. Wala namang DDS na. Saan yung nakakuha yung survey na yan? Pero iniisip ko talaga yan. Pinapuyatan ko talaga yan. Kaya nga, Malutikya, hinahamon kita. Mag-survey tayong dalawa ng live. Ah! Ano ba? Hindi yung puro kasi nungalingan yung mga pinaggagawa, yung mga hindot kayo. Puyat ako talaga. Malu, deal? Survey tayo yung Publicus Lechon restaurant ba yung tawag dun? Nahamon kita, tayong dalawa. Survey tayo Kasi kung talagang tapat sila sa mamamayang Pilipino, iniisip nila ang kapakanan ng taong bayan, at kung talagang totoo ang sinasabi ng Pulse Asia, bakit hindi sila magsagawa ng survey na live at kita ng mga kababayang Pilipino po natin kahit doon na lang sa BARM? Doon na lang sila mag-survey sa BARM, mga kababayan, para makita ng taong bayan. Ano po kung talagang ang mga taga Mindanao, ang mga taga BARM, talagang solido ang suporta kay Sara Duterte. Kasi sinasabi nila 95% ng taong bayan sa BARM sinusuportahan sa Mindanao, sinusuportahan itong si Sara Duterte. O di tingnan natin kung totoo yan. Dapat isagawa nila yan, gawin nila yan ng live, mga kababayan. live. Kung kanino mataas ang rating. Pebbles Talakera Survey Company versus Publicus Lechon Survey Company. Publicus ba yung Publicus Lechon? Bahala ka dyan. Kung magsi-survey kayo, paki-live nga ng mga survey nyo. Wala nang DDS, meron pa palang nagtataas. Tuwa akong bigla, Diyos ko. Dami ko nakain lechon kagabi. Ayan. Baka matulad ako kay Malutikya. Deal, Malutikya. Chururut, sok. Kanang binayad sa inyo. Bayad na naman. Ang daming pera ng Ang daming pera ng mga Duterte. Naglalabasan ng pera nila ngayon. May mga witnesses na silang mga binayaran. Yung mga reports ko, totoo lahat yan. Kakasabi nga pala ni Sara, sabi nga pala ni Caramel Madriaga, dahil nagpa-send ako ng message, bumati ako ng Christmas and New Year. Kailan ka raw dadalaw uli? Ha? Chururut, sokbe. Ayan, mga kababayan, nakita nyo. Alam nyo, hindi lang ito yung unang gagawin nila yan. Marami pa mga susunod na mga survey na ipapalabas pa nila na mataas si Sara Duterte, mabango sa taong bayan. Kunyari, kasi nga, bumabaha na po ng pera ngayon sa kabilang kampo. Talagang pinupondohan na nila yung pagpapabango ng pangalan ni Vice President Sara Duterte. Pamula, mga kababayan, doon sa mga niluluto nila na mga posibleng titistigo sa impeachment laban kay PBBM, sa darating na February 6 ata, kasi sasabayan nila yung mga magpapile ng bagong impeachment laban kay Sara, pinupondohan din nila, mga kababayan, syempre yung mga nagpapakalat ng fake news dyan, yung mga umaatake at gumagawa ng mga maling balita para lamang po sirain ang gobyerno at mga miyembro ng gabinete ni PBBM. Pero ako, mga kababayan, ito lagi ko lang naman po sinasabi sa inyo, na at saka syempre hamon din natin kay Miss Malutikya na kung talagang totoo, na kung talagang totoo ang sinasabi ng Pulse Asia, bakit hindi po nila gawin ng live yan? 'Di ba? Bakit hindi nila gawin ng live yan? Ipakita nila sa publiko ng live na talagang nagsusurvey sila. Baka maunahan pa sila ni Tol Chris Ulo kapag ka nag-survey ng sa public. 'Di ba? Tol Chris Ulo.
content ko mamaya si VP Sara, hindi daw kilala si Ramil Madriaga, pero si Jake Magnus kilala. Oo nga eh, di ba? Hindi daw kilala si Ramil Madriaga, pero ako kilala. Di ba mga kababayan, alam nyo, baka maunahan pa ni Tol Chris Ulo si Malutikia na mag-survey. Eh, ang kakaiba nga lang, kay Tol Chris Ulo, pag nagsusurvey, may dalang box. Di ba mga kababayan? Eh, si Miss Malutikia, yung kanila survey na hindi alam kung saan hinugot. Biruin nyo, 95% ng taga Mindanao, lahat sumusuporta kay Sara. Isang malaking kalokohan yan. Di po ba mga kababayan? Anyway, kayo, ano po ang komento ninyo dun sa lahat daw ng mga Pilipino kontento sa ginagawang trabaho ni Sara Duterte? So comment below na lamang po mga kababayan kung ano po ang masasabi nyo. Hingil po dyan.